at this, and look at this. Ang ganda ng shade. At yan, Hi guys, so tatandaan nyo ba yung review ko regarding sa O2O matte lipsticks? Ngayon meron na silang bagong shade, so tatlo yun. At ito ay collaboration with a celebrity makeup artist, si Drake Galvez. So yan pa rin yung packaging niya, ang ganda. Ang kaibahan lang, meron na siyang signature dito kasi sign niya ng collaboration. And ang ganda din ng box niya, di ba? Ang lakas mga girly-girly. Ganun pa rin yung packaging niya, guys. Iikot nyo na ganyan para matanggal niya yung takip niya. And this one is so good, lalo na pag ilalagay sa bag nyo, hindi siya tatapon, hindi siya mababali doon. So meron din talaga siyang amoy. Pero hindi naman siya bothery. As you can see, wala siyang tagging. And pigmented naman siya. Meron akong dark lining sa lips ko, pero hindi naman siya nakikita. And natatakpan niya ito. This is kawaii. Parang sa lips ko, parang ano na siya, no? May pagka peachy na talaga na parang terracotta yung kulay niya. Upon application, parang sobrang creamy niya pero nagsiset siya into matte. And ayan. Ganda naman. Pwede mo pa rin siyang patungan kung gusto niyo mas intense pa. Ang ganda. Bagay naman siya sa akin. Tsaka parang complement siya dun sa hair color ko ngayon. This one is perfect for everyday. Hindi siya malagkit. Pero guys ito sinasabi ko na sa inyo, pag nag-set siya, yun, mafe-feel nyo medyo malagkit siya ng kaunti. And kung dry lips girly kayo, like me, ang ginagawa ko, piniprep ko talaga ng maayos yung lips ko. Like, nag-scrub ako, tapos naglalagay ako ng lip balm bago ako mag-apply nitong mga lipstick or mga lip products. Kasi ganito talaga siya. Like, yung mga long-lasting na mga lipstick, mga waterproof, mga transfer-proof, meron talaga siyang tendency na mga ilang oras, nagda-dry siya or parang nafe-feel mo parang nasasak yung moisture sa lips nyo. So, ayan, nag-set na siya. And nakaka-feel ako ng kaunting lagkit sa kanya. Pero, hindi naman siya bothering. But look at that, parang may blurring effect siya dito sa gilid ng lips ko, no? Which I like, kasi parang siyang mga K-beauty products, K-beauty lipstick. Upon swatching it, parang hindi naman siya nagkakaiba dito sa kawaii. Medyo darker color lang siya dito. Ang ganda niya, medyo dark lang siya sa akin. Parang hindi ako sanay. So, sa salamin, parang siyang medyo dark na pink brown, ganun. Siyempre, iba-iba pa rin naman na register sa atin ito, pero sa akin ganyan siya. So, this one is Sway. Tama ba pagkakabasa ko or pa-pronounce ko? Basta yan siya. Last but not the least is the Hayol. So, ayan yung shade niya. Kung mahilig kayo sa mga red lipstick, pero sobrang muted lang, and perfect pa rin for everyday. Nakakaputi siya ng ngipin. And sabi ko nga sa inyo, hindi kayo matatakot na suotin siya sa labas. Like, di ba iba kasi, parang minsan, ay parang ang loud nung pagka-red lipstick, pero ito, okay na okay siya. I must say, mas magaang yung formula nito kaysa dun sa mga naunang shade. Tingnan natin kung crisp pa dun. So, ayan siya. Medyo may nag-transfer lang na kaunti. Parang mga line-line lang. Usually dito lang yan sa inner lips ko. But look at the color. Sobrang solid pa rin niya. Ayan. Ngayon, nung kinis ko yung hands ko, nawala na yung lagkit niya. Para na siyang naging powdery finish ngayon. Walang problema kung inom kayo ng tubig, ganyan, o kainom kayo ng mga juice. Pero kapag talaga kakain kayo ng mga oily food, nawawala na talaga yung sa inner lips. So yun, magiging long lasting talaga siya if ever kung iinom ka lang naman ng tubig, ganyan, or kakain ka lang ng mga light na mga pagkain na walang mga oils. So kanina pa ako daldal ng daldal, and hindi naman natatanggal yung lipstick natin, oh. Ayan pa rin siya. Hindi pa rin naman ako nakaka-feel ng dryness. Ganda.